Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at sana'y nasa mabuting kalagayan tayo. Ngayon guys, welcome to our channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa OFW life. Dahil tayo po ay isang OFW, gusto lang po natin na makashare ng mga ideas para yung mga kabayan natin na nangarap na makarating ng ibang bansa ay magkaroon po sila ng idea kung anong dapat gawin bago pumunta ng kanilang bansang pupuntahan. So ngayon guys, ang pinakauna nating i-share sa inyo guys ay dapat meron tayong muto sa ating sarili pag tayo ay nagiging OFW. Ito po ay napaka-importante. Ano po ba yun? Bawal tayong magkasakit. Tama po guys yung narinig ninyo. Bawal po tayong magkasakit. Dahil marami pong umaasa sa atin. Siyempre yung pamilya natin. Ikaw yung inaasahan yan. So dapat ingatan natin yung sarili natin pag tayo ay nagiging OFW. Kahit hindi tayo nagiging OFW, dapat importante talaga yan na dapat ingatan natin yung sarili natin. At kung ikaw may ay magiging OFW na, dapat ipakita mo yung best mo para magkaroon ng tiwala yung boss mo o yung amo mo sa'yo. Na kung ano man yung trabaho na pinasok mo, may ipakita mo sa kanila na kaya mo yung responsibilidad mo kung ano man yung trabaho na pinasok mo. Kasi guys, mahirap po yung nag-a-apply ka sa isang posisyon na hindi mo naman pala alam o kaya naman alam mo ng konti tapos hindi mo kabisado lahat. Kasi guys, pag tayo po ay nagiging OFW, lalo kung ang pinasukan mo o yung papasukin mo ay skilled, siyempre inaasahan nung madatnan mo na bansa o amo mo na ikaw ay marunong dahil isipin mo napili ka nga na makarating sa isang lugar sa trabaho na pinasok mo. Tapos pagka hindi mo na kaya, nakikita nila na hindi ka pa naman pala deserve dyan dahil kumbaga hindi mo pa kaya. So ikaw din ang kawawa guys. So yun yung dapat nating isipin na huwag nating dayain yung sarili natin. Dapat magiging totoo tayo sa buhay natin. Para at least, pagdating mo sa pupuntahan mo, wala kang dapat ikatakot o wala kang pangamba dahil kaya mo yung trabaho. Dahil trabaho mo talaga yan. So yan, para at least magkaroon ng tiwala yung amo mo sa'yo. Then, siyempre, kailangan natin ng sipag at tiyaga. Kailangan natin tiyagain guys, huwag tayong mainip, huwag tayong maging malungkot. Kasi ang kalaban natin na unang-una ay yung inip at saka lungkot. Once na nalungkot ka, pag tinamaan ka na nun, mahirapan ka ng mag-survive. Kasi papasok na sa isipan mo yung lungkot eh. Gusto mo nang umuwi niyan. Marami akong nakilalang ganyan na talagang parang nagkakasakit. From 1 month to 3 months lang sila. Talagang hirap na at umiiyak na. So yun guys yung dapat iwasan natin. No? Kaya dapat lakasan ang loob. Kung tayo ay gusto talagang mangarap sa ibang bansang magtrabaho, lakasan natin ang loob natin. Kailangan, kaya sinasabi ko nga sa una kong video na dapat umalis ka. Iniwan mo yung pamilya mo na maayos. Na wala kang iisipin, wala kang iintindihin na ano pa man para
mangamba ka o mag-alala ka sa kanila. Kasi guys, napakahirap po pag nasa malayo ka na tapos mag-alala ka. Hindi mo ma-execute yung maayos yung trabaho mo dahil maraming tumatakbo sa isipan mo. So yun yung pinakamahirap. Kaya dapat iwasan yung mga ganon. Umalis ka ng bansa, kailangan settled lahat para walang problema. At saka magbigay ka ng time talaga sa pamilya mo na makausap kanila sa araw-araw na schedule mo. Dapat merong isang time na schedule nyo talaga na mag-usap kayo. Siyempre magawa nyo naman ng paraan yan sa mga schedule, sa mga time kasi meron tayong differences sa time. Dapat mapag-usapan nyo yan at may adjust nyo yung sarili nyo para at least magkalayo man tayo, LDR man yung buhay natin, kaya nating labanan yung mga pagsubok sa buhay. Kaya yan guys yung mga importante. Then ito pang isa na dapat yung sa lugar na pupuntahan mo, dapat alamin mo kung ano man yung mga bawal o ano man yung pwede at hindi. Hindi pwede yung isipin mo na parang sa Pilipinas ka lang. Mahirap po yun guys. Tandaan mo, mahirap magkaroon ng problema lalo na sa hindi mo bansa. Hindi tayo taga dito. Dapat mag-iingat tayo. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na makakasira sa atin. Kasi mahirap talaga pag nagkaroon tayo ng problema sa lugar na hindi tayo doon pinanganak. Hindi natin bansa yon. Mahirap guys. Kaya dapat gawin natin yung tama. Kahit mahirap lang yung trabaho natin, konti lang yung sahod natin, pagtiyagaan natin. Darating in time, kung ipagkalob ni Lord na madagdagan yung sahod mo o mapaganda, darating din yun. Lahat naman ng mga bagay may mga kanya-kanyang panahon. So yan guys, hanggang dyan lang muna yung ating pag-usapan dahil medyo mahaba na yung video natin, baka mainip kayo. So yun guys yung gusto kong i-share sa inyo doon sa mga gustong mag-abroad. Dapat lakasan natin ang loob natin. Dapat maging matatag tayo. At dapat marunong tayo makisama sa kapwa natin. Kasi guys, mahirap. Marami kang makasama na hindi mo kakilala, hindi mo kabisado. Kahit kapwa mo Pilipino guys, hindi mo rin mapagkatiwalaan yung iba dahil yung inggit minsan pumapasok talaga yan. So dapat bago ka umalis o kung saan ka man pupunta, lakasan mo yung loob mo, makisama ka ng maayos. Hayaan mo lang yung iba kung ano man yung gagawin nila at basta yung sayo, at least nasa tama ka. Nasa tama ka, wala kang dapat isipin, wala kang dapat alalahanin. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And share this video guys sa lahat ng ating mga kapwa OFW. Shout out sa inyong lahat. God bless us all.